Good morning, everyone. Still sleepy? No? So, thank God. So, despite the weather, so when I went out, I realized it's so cold. It's just like the wind just like soaking. So, but praise God. I'll see you still that you are here worshiping God in the Spirit and in truth. So, without further ado, so I would just like to go directly to our message. Okay? I entitled this one, A Worst Life Experience. Among us here, experience this kind of life, which is really worse than ever. Wala? Yung worst ba na pagka yung sumasakit yung dito mo, hala, high blood na siguro to. No? Pag sumasakit yung puso ko, parang heart attack na siguro to. No? Nabu-worry tayo lagi. We always worry. Most especially when we feel something bad in our bodies. No? Sometimes sabi ko, isang buwan kalahati na to, hindi pa gumagaling. Baka maputol to. Pero it's okay. There's always an alternative. No? Sabi ko nga kung maputol to, dagdagan ko siya ng mahaba. Mas mahaba pa. Para paghawak mo na bola, mas nakiklip na siya. No? Parang libangin mo na yung sarili. No? Just give ourselves pleasures. And just thinking of things na it's really beyond our imagination. Okay? But thank God because we have here. And you know what's the meaning of this word, worse? Or this like sentence or phrase? The worst life experience. You know, worst life experience could be considered a situation where a person experiences a series of major negative events, potentially including severe health issues, loss of loved ones, significant property or financial loss, social isolation, and a lack of personal fulfillment. And that's really a kind of life which is really worse. Guys, did you experience that all? Simultaneously? No? Yung bang tragedy upon tragedy or tragedy after tragedy? Wala? Papalad nyo naman. No? Ang papalad nyo. Ako, honestly, wala din. No? So pareho tayong mapalad. But there is one character we could find in the scripture who suffered so much more than any other characters in the Bible. You know who is he? Wow! Parang ano pa lang ba? Job? Ano ba you're still, getting your adjacent, the people behind and beside you? Am I right? Job? Baka sabihin naman, sabi ni Pastor, wrong na naman. No? So at least, yan ang kagandahan nun. Kasi parang kumukuha ka muna ng Job. Di ba? Pag marami na, Job! So at least, mas maganda yan. But you know what is more scary and worse? Di ba? When all of these tragedies are occurring simultaneously. No, living no minimal means to cope and to recover. Grabe, no? Tapos, ang hirap in the life of Job, after his children gone, it's because of the wrath of Satan. Lots of things, no?
we're gone. But the good thing is, Job is so faithful to the Lord. In the Bible, you cannot find mere human beings suffered more than Job. And they said, no, Jesus Christ, I am talking here about mere human beings. I'm not talking the Lord Jesus Christ as God. Because even the scholars believe that what Job experienced, worst life that he experienced, could be level to what the Lord Jesus Christ experienced. But of course, nobody could level up what the Lord Jesus Christ did on the cross and for all of us. But when it comes to the human beings, nobody could level up Job of this suffering that he suffered. According to the Bible, Job had everything. Good family, good name, and plenty of wealth. But his sufferings began when Satan going up to heaven to ask God a permission. Now, there's a theory, and I believe that theory, that even until now, Satan has still an access to go to heaven. And he is just like talking to God. He said, Lord, I see your servant down there on earth. They are just serving you faithfully because you bless them with so many blessings. But if you will allow me to test those servants of yours, I doubt if they will stay and serve you continually. And this is what happened. You know, when Satan there, in the presence of God and in the presence of the angels of God, God asked Satan, hey, where have you been? So I've been roaming around, Lord, looking for someone whom I devour. You see my servant Job? He's so faithful and is walking uprightly before me. And he is blameless. Whoa, grabe no? Recommended by God. And you know what Satan said? Can you give me a permission? I will test your servant. And we'll see if he will still stick in the ministry or stay in the ministry serving you. If he will still like bringing his family to you and offering always something for my family, for his family. Because they have always a devotion every morning. Just to see to it if Job's children are still walking in line with God. Just imagine how faithful Job was. Kaya sabi ko sa inyo, pag nasobran yung faithfulness nyo, delikado, makikita kayo ni Satan. Hala, sasabihin niya, sumbong ka kayo doon. Lord, nakita mo ba si, pinagpala, ay faithful sa iyo? Si Brother Fed, gusto mo bang subukan ko? No? O kaya ako? O kaya si Ruben? Baka sasabihin ni Lord na, wag, isang pagsubok lang yan. Takbo ka dyan. No? Isang pagsubok lang yan, takbo ka agad dyan. How much more, bibigyan mo niya mga tragedies o mga pagsubok na talaga katulad dito. Mawala yan sa ministry. No? Pero by the grace of God, we haven't experienced that yet, but for sure, in the future, we could encounter such maybe worse kind of life also. Diba? Yung kanina, binanggit, yan? Ang dami, no? Mayroong severe health issues, so mental issues, diba?
depression, and ano ba yung binanggit doon? Loss of loved ones, no? And significant property loss or financial. Nawala na ba kayo ng ano? No? Marami dito pwede mag-testimony, magpapatotoo. Pero kung nawalan ka ng $1,000, parang no deal, ano? Pero kung malaki-laki na siya, masakit-sakit na sa puso yun. Yung maano ka lang, ma-scam ka lang ng 1,000, sakit na rin yan, di ba? So, pero hindi worse yan. Okay? So, to make the long story short, no, Satan asked permission to alter Job's good fortune. Then, what happened? Ang bilis talaga ni Satan. No? Ang bilis niya. Then, tragedy strikes and Job loses everything. His children, his wealth, his livestock, his crops, and even the relationship of his wife and friends. Di ba mawala relationship niya sa asawa niya? So what was Job's wife saying to him? Nalala niyo? Wala? Sige, alala na lang natin. Ito, nakalagay. Okay, Job chapter 2 verse 9. Sabi niya, Job, my honey. Grabe, ano? Kala mo siguro, maganda yung litrate eh. Do you still hold your integrity, your honor, your honesty to your master? Do you still to serve him and offer your life to him and offer your children's lives to him? Offering something to make sure, like burnt offering, to make sure that his children are still with God. Kasi lagi niya inisip ko, nagkasala yung mga anak mo, so kailangan every time. Kaya dami niya mga kahayupan. Baka magtataka kayo, naalala ko yung kapatid ko, Bisaya eh. So nag-preach siya doon sa outreach namin sa Caloocan. Yung dinala niya, itong mensahe. Sabi niyo, alam niyo ba, tinanggal ni Lord ang lahat ng kahayupan ni Job. Sabi ng mga Tagalog, ayun pala niya si Job. Grabe pala yun. Tapos ibinalik din ni Lord ang kahayupan ni Job. Uy, grabe, no? Kasi pagdating kasi sa Bisaya, pag sinasabi, at si Jesus nagpakamatay sa cross ng Kalbaryo, ibig sabihin sa Tagalog, namatay. Kasi ang namatay sa Tagalog, nagpakamatay sa Bisaya. Kaya nga, malilito kaya, no? Diba? Malilito kayo, may mga bagay na ang hirap unawain. Sipin mo yung mga langgam sa amin gumagapang, pero sa Manila, lumilipad. Ano? Hindi. Yung langgam sa amin lumilipad. Sa Manila, gumagapang. Kasi langgam. No? So nakakalito. Pero, balik tayo, no? Grabe. Ang sabi ng wife niya, instead of, Job, what happened? Can I offer help? Can I help you? Can I sit beside you? Imagine, nung nalaman ng mga friends ni Job, na nagkasakit siya, so silang tatlo nagkakaisa pumunta kay Job. And what they did, they sat on the ashes with Job for 7 days with no words coming out from their mouth. 7 straight days. Si Job siguro nako-comfort. Kasi wala silang sinabing salita. Kasi walang words na pwedeng i-express nila yung kanilang lungkot sa nangyari kay Job for 7 days. Si Job naman, thank you, my friends. Indeed, you are a real friend. You are my real friends. Pero at the end pala, grabe na pantuligsa nila kay Job. No? So, anong sabi ni Job? Job
2:10, you speak as a foolish woman would speak. So we accept good from God and shall not accept evil. There's no evil from God. So like what Satan did to them, no, it's really evil. Do what Job said? Job 1:20-21. At this, Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I come from my mother's womb, and naked I will depart." Honestly, we have nothing, to boast in this life. So we came out naked, and we will also go back to God naked. Literally, no. Doesn't mean this means that even though you have everything, God has entrusted to you. When you die, you cannot bring something, mga material mo na bagay, o mga bagay na na-put up natin dito. So ibig sabihin, it's nothing. That's why this is Job's great response to his wife. Kaya sa palagay ko, nawala na yung wife niya doon sa Exile 9. Baka kinuha na siya una ni Lord. No? Kinuha na siya ni Lord. Kaya hindi mo na makikita kung nasaan yun. Okay? And the Lord gave, sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ganun lang tayo. Kapag may mga sakit at karamdaman, instead na magmumukmuk tayo, di ba? Instead na, Lord, grabe ka naman. Grabe ka naman, Lord. Bakit binigay mo ba ito sa akin? Pero alam niyo po, human as he is, like Job, also makikita natin that he is complaining. Para ba siyang isang tao na talagang pinagdiinan, kaya hindi siya nakatiis, kaya nagsampa siya ng kaso sa Panginoon. No? Sabi niya, I will file my case, no? And I will argue with you in why you punish me like this kind of punishment. Pero sabi ni Lord, talagang siya, napaka-faithful ni Job. Pero talagang yun in response yun doon sa sinabi ni Eliphaz sa kanya. So, papag-aralan natin yan. Job's friends blamed him. Sabi ni Eliphaz? Eliphaz said, Job, God punished you because of dishonesty. Sisip-sip ko ni Job, ano kaya na dishonesty na samantalang pinupuri nga ako ni Lord Pero alam niyo, sa pamamagitan nito, si Job binigyan ng pagkakataon na makipag-usap sa Panginoon. Kung hindi nangyari itong suffering na to, never na makausap niya ang Panginoon. At doon talaga inihain niya. At sabi niya, Lord, natutuwa ka ba na magsasuffer ako na ganito? Grabe, no? Akala natin talaga kasi mostly sa mga preaching na naririnig natin, hindi nagre-reklamo si Job. Pero dito pala, nagre-reklamo pala siya. Kaya sabi niya, Lord, you oppress me. Are you happy to see me groaning? Parang, sino ba sa inyo na hindi nagsasabi ng mga ganun kapag may problema? Pero maliit lang naman problema natin, kaya hindi natin na-blame yung si Lord. Paano ba yung ganito kadaming problema? Pagkatapos ng isa, another na naman, sabi na, tama na, sobra na, palitan na. Sino yung palitan? Si Lord bang palitan? Okay? Tapos sa posibilidad, si Zophar told Job that suffering is punishment for sin and prosperity is the reward for righteousness. Hindi na lang nila diniretso.
No? Hindi na lang niya diniretso na, Job, nagkasala ka, kailan mag-repent ka. Job, confess your sins to God. Kasi parusa ito ni Lord sa iyo. Now, look at, si Job, walang kaalam-alam na susubukin siya ng Panginoon. Pero under the permission, subukin siya. Sabi ni Lord, test my servant Job. Pero ginamit niya si Satan. No? So ginamit niya si Satan. Yung mga testings kasi galing kay Lord dyan. Pero alam mo naman si Satan, mas mabilis pa sa alas 4 yan. Kapag sinabi ni Lord na, sige, try mo yan. Ay, kaagad-agad. No? Kaagad-agad. Isipin mo yung mga anak niya, nagpa-party, siguro may birthdayhan. Di pa nga natapos ng birthdayhan, di pa nga kumakanta, nabagsakan na sila ng building. No? Wala pa nga, balutin mo ako. so mga ganun, nabagsakan na sila ng building at patay sila lahat. Just imagine, 7 lalaki, 3 babae, nawala. No? Nawala sila. So, ibig sabihin, ganun kabilis, basta may approval. So, pinapalabas nila dito na talagang pinaparusahan si Job. Pero sabi ni Job, wala akong maalaala kung ano ba talagang nagawa ko kay Lord na kasalanan. At hindi niya malaala, siguro, na sinubok siya ng Panginoon. Ano nakalagay? And their speeches became repetitive and increasingly hostile as their conversations came to a close. Grabe pa ulit-ulit. Tamo si Job, grabe. Alam mo yung sakit na dumapo sa kanya? Yung pigsa. Hindi yung pigsa Hut. Hindi yung kinakain na. Boils ang tawag noon. So from the sole of his feet, hanggang dito sa kanyang ulo, lahat meron yan. Kaya dapat talaga siya umupo doon sa ashes. Kasi, siyempre nagnanana yan. Diba? Just imagine kung lahat talaga wala nang place na wala kang boy. Ano kayong gagawin mo? Hirap magkilos. Kaya dapat talaga doon siya sa doon siya sa bilang din na papakita na matindi. At of course, nag-repent din siya kasi sign din yun ng pagre-repent. Kahit wala siya malaala na kasalanan na gawa niya. Kasi lagi siyang yung mga kaibigan niya eh. Di ba may mga kaibigan na, bakit? Ano nangyari? Masakit ba? Ay masakit. No? Kaya dapat huwag ka na magsalita kasi masakit talaga yun. Pero comfort, pagkatapos pala, discomfort na ang nangyari. No? So, repetitive na nakalagay doon. Simple mo yan. Nalala mo yung kwento na sa mga bata nag-aaway. Grabe yung bata. Paulit-ulit talaga siya. Kasi yung isang kaibigan niya, kutuin. May koto. Ganon. Nag-aaway sila sa candy lang. Sabi nung isa, kutuin. Tapos ginaganon pa niya. Kutuin. May mga koto daw. Tapos sa galit niya, hinabol niya yung best friend niya. Best friend niya, nag-aaway sila eh. Hinabol niya. Nahulog sa kumunoy. May nahulog yung kaibigan niya sa kumunoy. Grabe pa rin, kahit yung ulo, dandahan lang nawawala. Yung kamay na lang, yung ginawa ng kaibigan niya, ganun pa rin siya. Ito na lang, kutuin. So, paulit-ulit, no? So, grabe nangyayari. Hindi ka pa magagalit niyan, ipapahiya ka, di ba? So, buti na lang, wala mga koto tayo dito. Koto pa naman ito, puti. Puti rin. Okay, so, makikita po natin na grabe kapag ikaw ba ulit-ulitin ng ganon, nasa kalagayan ka napakahirap. So, what you should have to do. Yeah? Magagalit ka na rin. Magagalit ka na rin sa kanila. Ano yung reply ni Job's reply to Eliphaz? Ito yung matindi. Kaya sabi ko sa inyo kanina even today, my complaint is bitter. Pero kausap niya rito si Eliphaz. Sabi niya,
Because God's hand toward me is heavy in spite of my groaning. Sabi niya, if only I knew where to find Him, if only I could go to His dwelling. And sabi niya, I would state my case before Him and fill my mouth with arguments. Diba sabi niya, Lord, di ba sabi mo, pangako mo, you will never leave me, you'll never forsake me, you'll never abandon me. And then why? Why? Para siyang isang tao na nagkakaso sa Panginoon. Kailangan kasuhan ko to si Lord. Tapos yung kailangan yung aking mga bibig is full of argument. Kung ano bang tawag ng mga sinusunog na bahay? Ang tawag niya? Kaso na yan? Arson, di ba? So, halimbawa, kapag kabata, ang tawag noon, na parang iniiwanan siya. Child abandonment. Kasuhan ko to si Lord na child abandonment. Kasi na-abandon niya ako eh. So, ibig sabihin, grabe, yung mga ni Job. Pero sabi niya, ito yung maganda. But God knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold. Grabe. Kayo sinusubok na kayo, di ba? Sabi nyo kila Princess at saka Lucky, sinusubok kayo. Pero yung time na mag-give up na kayo, doon siya gagawa. Doon siya gagawa. Isipin mo, may ticket na. Kailangan umuwi na. No? Pero, God is actually intervening sa buhay. Kaya sabi ko sa kanila, just go on. Basta don't expect na, always expect the unexpected. Para hindi kayo mabibigo, para hindi kayo malulungkot, at para hindi nyo mabiblame si Lord. So, in lang, maraming nakakaranas at ako nga, dami ko nakikita kong video na sabi ko, nakakalungkot, no? Pero sabi ko sa kanila, my comfort to you is that just trust God. Kasi with God, nothing is impossible. Gagawa yan si Lord na ganun. Instead na malulungkot po tayo, pasalamatan natin ang Panginoon at hingin natin siya ng tulong. So, but God knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold. Alam niyo po ba, life here on earth is a test. God is testing our faith. But He is not tempting us. So, tinitest tayo ni Lord. Siyempre, gamitin niya pinapayagan niya yung kalaban. Pero, sinusubok tayo ng Panginoon. Just always remember na ang problema, ang pagsubok, ulitin ko ulit, katulad siya ng isang machine. Yung washing machine, di ba? Kapag ang isang damit ilagay mo doon, tinitwist siya. No? Iniikot niya yan. Kita mo parang bugbog siya doon sa ilalim. Pero pag lumabas na yung damit, amoy daw. Di ba? At saka malinis siya. Brighter, no? Cleaner and brighter than before. Ganyan ang testing ni Lord. Ganyan yung mga problema sa buhay. Kaya huwag tayong bumigay. No? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Job's friends blame him. So, yun na yan. Sabi niya, bumalik ba ako? Bumalik ako? Uy, kalimutan ko pala. Nag-U-turn pa na. Na-painteds kayo. So, the deliverance of Job in relation to his friends. Ano yung deliverance ng Panginoon? Job 42 verse 7. It came about after the Lord has spoken these words to Job. The Lord to Eliphaz said to Eliphaz the Temanites, my wrath is kindled against you and against your two friends, because you have not spoken me of what is right, as my servant
As my servant, Job has. Dubli-dubli na pala ito. No? So kahit anong gawin kong ulit, dubli ng paningin ko. Okay. As my servant, Job has. So ibig sabihin, tama ang sinasabi ni Job that I did not commit any sin against God. May mga kaibigan na kasi sobrang pagko-comfort nila, mali na yung pagko-comfort eh. No? To the point na, Job, alam mo yung sabi ng mga scholars, yung kanyang paghihirap, halos nasa 2 years. Halos nasa 2 years. Ayaw kayo kung may ganun ano. Isang linggo lang, di ka na makakilos, dami mo pizza, di ka na makaupo. So, rereklamo ka agad tayo noon. So in relation to his family, ito na po tayo, Job 42:12. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had, dati, meron siyang 7 sheep. Ngayon, 14 na. 3,000 camels, ngayon 6,000. 1,000 yoke of oxen, ay 500, ngayon nag-1,000. And then female donkeys, dati 500, ngayon nag-1,000. Pero yung anak, binalik niya, 10 pa rin. No? 10, hindi nagdubli. Ang nagdubli lang doon, dinubli, sapagkat makikita mo dito, sila yung pinakamagaganda at gwapong nilalang. Kaganda naman na diba? Gwapo-gwapo naman pala yung mga anak ko. Kailangan talaga sumuong muna ako dito. Alam nyo may kayo sa akin. May utang na kayo. Kung hindi ko napagtagumpayan yung pagsubok, hindi kayo dumating na gwapo at gwapa. So, di ba? God is good, right? Di ba? Meron kapalit si Lord. Sino ba sa inyo sinusubok na wala kapalit si Lord? Diba? Pag umiyak ka, pagsubok ni Lord dyan, kaya ka umiyak eh. Pero, makikita mo naman, pagkatapos, Lord, thank you Lord, sayang naman yung luha ko. Kung ito, alam ko lang talaga na blessing pala yung dumarating, dapat hindi na ako umiiyak. Diba? Pero, yun ka, hindi natin mapipigilan yan. Kasi tao lang tayo. Tao lang talaga tayo. Kaya kung wala si Lord, wala talaga. Wala tayong magagawa sa buhay. No? Kaya, napakabuti ng ating Panginoon sa buhay natin. Tandaan na po natin, in every trial that we face in life, always remember that after that, there's much blessing. Kung gaano kalaki yung trial, mas malaki yung blessing ng Panginoon. Just imagine, kung gaano kalaki yung pagsubok, mas malaki yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Daming nagtetestimony. Diba? Ang daming sinusubok ni Lord, pero noong tumayo na matibay, ano nangyari? Yung pagsubok, ginamit niya na isang patotoo sa buhay. At ilan ang nabibless? Sobrang dami. Hindi ko lang, si Job lang mag-isa, pero millions of people are being blessed by the life of Job. Sana, katulad ni Job, Lord, gayahin ko si Job. Binigyan nga ni Lord ng pagsubok. Wala, nasa church. Sabi mo, gayahin mo si Job. Isang lang ito kay Job, simultaneously. Nawala ang anak niya, yung livestock, yung kanyang health, diba? Yung kanyang properties, nawala lahat. Sino kayang taong pwedeng ganun? Pwede ba kayo noon? Malaman natin sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. Kapag si Lord ay magbibigay pa ng pagsubok sa atin, sige, agwanta lang. Tiis lang. Okay? Mag-pray po tayo. Lord, salamat dakilang Diyos sa inyo pong pagbibigay sa amin ng another hour, Panginoon, another Sunday morning, O God. Lord, tulungan niyo po kami dakilang Diyos na may offer namin yung buhay namin sa inyo. At salamat dakilang Diyos, since then, until now, we haven't experienced the kind of suffering, O God,
na meron si Job, Lord. Salamat, Panginoon, dahil nakikita niyo kung gaano kami kahina, kung gaano kami kalakas. May mga pagsubok ng mga bagay na maliliit lamang. Pero nahirapan po kami dakilang Diyos kung paano harapin. Pero salamat, dahil patuloy po kayong gumagawa. Lord, tuloy kong binabalik sa iyo, papurin pa sa salamat kadakilaan, Lord, na ikaw patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay namin. Lord, patawad po, Panginoon, because minsan, Lord, because of our titles, O God, our credentials, O Lord, nagiging nagmamataas po kami, Panginoon. Na iniisip namin, we're thinking highly as we also think, O God, instead of thinking, O God, become humble, na maging humble sa inyo, dakilang Diyos. Patawad po, Panginoon, at tulungan niyo po kami na patuloy namin kayong paglilingkuran, Panginoon, sa buhay po namin. Nabalik ko pong papuri at pasasalamat sa inyo, dakilang Diyos, na kayo lamang, Panginoon. At kung meron na sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, na patuloy na nag-struggle, dakilang Diyos, at hindi matanggap, dakilang Diyos, anumang mga bagay-bagay na dumarating sa buhay, ang dalangin ko, Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Ikaw lamang, dakilang Diyos, may power. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang great physician. Ikaw lamang, dakilang Diyos, our great counselor, Panginoon. Kaya nawa, dakilang Diyos, gamitin namin po yung stepping stone, Lord, para patuloy pa kami lumago sa inyo. Salamat, dakilang Diyos. At ang kailangan lang namin, Lord, kilalin ka namin at tanggapin ka namin, Panginoon, para meron kaming pundasyon at handa, Panginoong, at tumayo sa anumang pagsubok sa buhay. Lord, tunay nga po na napakabuti niyo, napakadakila niyo, at napakamakapangyarihan niyo po, Panginoon. Kaya binabalik ko sa iyo, pinakamataas na papuring pasasalamat, nawa dakilang Diyos, gawin namin example ang buhay ni Job, na still holding you, O God, despite, O God, the tragedy, the severe tragedies, O God, that he experienced in life. Salamat, O Diyos, nandyan dyan yung Panginoon. At nawa, tulungan niyo po kami maglingkod papatuloy sa inyo. Samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.